Magandang araw mga bossing, dito sa Tagalog Manhwa Recap. Sana ay suportahan ang ating channel para lalo akong ganahan sa paggawa ng iba't iba pang manhwa. Ngayon ipapagpatuloy natin ang Global Freeze Chapter 580. Makikita natin sa huling chapter na nag-uusap ang dalawa si Zhang Yi at si Yang Xingxin. Itinabi ni Zhang Yi ang telepono, hinawakan ang ulo sa kanyang mga kamay, at nagsimulang mag-isip tungkol sa susunod na hakbang. Gayunpaman, ito ay pangunahing nakasalalay sa saloobin ng mga matataas na opisyal ng Jiangnan Region. Sa kabilang banda, ang mapuputing maliliit na kamay ni Yang Xingxin ay nakakuyom sa satellite phone. Matapos ang mahabang panahon na nakatayo doon, sa wakas ay nakagawa siya ng desisyon sa kanyang puso. Kaya, nakasuot ng malalambot na tsinelas, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa infirmary ni Zhao Qian. Pagdating niya sa infirmary, naroon din si Zhao Qian, nagsisikap na mag-eksperimento sa mga medical na kasanayan gamit ang isang isda sa dagat. Ang mga isda ay naiwan ni Zhang Yi nang siya ay kumuha ng tubig dagat. Pinananatili niya ang mga ito sa bahay hindi para sa pagkain, ngunit higit sa lahat para sa panonood. Ang mga buhay na nilalang ay napakabihirang sa apokalipse. Ang pagtingin sa mga ito paminsan-minsan ay maaaring mapawi ang stress. Ginamit ito ni Zhao Qian upang magsagawa ng mga eksperimento, subukan ang pinakamataas na limitasyon ng kanyang kakayahan, doktor, at magsikap na bumuo ng higit pang mga kakayahan. Minsang sinabi sa kanya ni Zhang Yi na ang mga superpower ay parang mga dagdag na paa na tumutubo sa katawan ng isang tao. Iba-iba ang mutation ng bawat tao at iba rin ang upper limit ng kanilang kakayahan. Sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng iyong sariling patuloy na pag-unlad at pananaliksik maaari mong mapakinabangan ang potensyal ng iyong mga kakayahan. Matibay ang paniniwala ni Zhao Qian dito. Boom boom boom, may kumatok sa pinto. Ibinaba ni Zhao Qian ang kanyang trabaho at tumingin sa labas ng pinto. Pasok. Binuksan ni Yang Xingxin ang pinto at pumasok. May ngiti siya sa mukha at namumula ang mukha at may sakit. Ate, simulan na natin yung experiment na yan. Natagpuan ni Yang Xingxin si Zhao Qian at gumawa ng isang kahilingan. Dahil sa kahilingang ito, nagbago ang ekspresyon ni Zhao Qian. Napag-isipan mo na ba? Xingxin, napakadelikado ng eksperimentong iyon. At ito ay magiging lubhang masakit. Marahil para sa mga tao, halos walang karanasang mas masakit kaysa rito. Lumapit si Yang Xingxin nang nakangiti. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mapaglarong tumingin kay Zhao Qian. Ate, umaasa rin si Xingxin na magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan para tulungan si kuya. So, simulan na natin. Nakita ni Zhao Qian ang determinadong ekspresyon sa ngiti ni Yang Xingxin at naunawaan niya ang kanyang determinasyon. Bumuntong hininga siya ng mahina, okay din. Walang sinasabi, dinala ni Zhao Qian si Yang Xingxin sa isang operating table. Hinubad ni Yang Xingxin ang kanyang sapatos, ipinakita ang kanyang mga paa na nakabalot sa puting koton na medyas, pagkatapos ay umakyat sa operating table at walang ekspresyong ginamit ni Zhao Qian ang mga panpigil na aparato upang i-fasten ang kanyang mga kamay at paa, at itinali ang kanyang katawan ng mga restraint upang maiwasan ang kanyang paghihirap sa mga kasunod na eksperimento. Sa buong proseso, si Yang Xingxin ay may ngiti sa kanyang mukha, na isang uri ng kamalayan. Hindi nakayanan ni Zhao Qian. Huminga siya ng malalim at pinaalalahanan siya sa huling pagkakataon, huli pa ang lahat para pagsisihan ito. Natatakot talaga ako na hindi mo kayang tiisin ang ganitong uri ng sakit. Dahan-dahang ipinikit ni Yang Xingxin ang kanyang mga mata. Ate, simulan na natin. Wala nang sinabi pa si Zhao Qian, at naunawaan niya sa kanyang puso na tama ang pinili ni Yang Xingxin. Bagamat maaaring hindi epektibo ang pamamaraang ito, batay sa kanilang pangmatagalang pananaliksik at mga theoretical na sagot, ang ganitong uri ng eksperimento ay sulit na subukan. Itinulak ni Zhao Qian ang isang transparent na istante, na isang kahon na may istrukturang acrylic, sapat lang para balutin ang ulo ni Yang Xingxin. Pagkatapos ma-install ang device, ikinonekta ni Zhao Qian ang heart rate detection device kay Yang Xingxin. Nakatingin kay Yang Xingxin, na nakapikit habang naghihintay na magsimula ang eksperimento, inabot niya at binuksan ang balbula na konektado sa tank ng tubig na acrylic. Wow! Nagsimulang bumuhos ang tubig sa tangke ng tubig, mabilis na nilubog ang ulo ni Yang Xingxin. Baka sa mukha ni Yang Xingxin ang sakit, at nagpumiglas siya ng husto, na wala sa instinct. Makalipas ang mahigit 1 minuto, humina ang kanyang pagpupumiglas at mabilis ding bumaba ang tibok ng kanyang puso. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Qian sa electrocardiogram. Ding! Ang electrocardiogram ay ganap na naging isang tuwid na linya. Ngunit si Zhao Qian ay hindi nagmamadaling buksan ang balbula ng tubig,
ngunit tinitigan si Yang Xingxin at ang kanyang relo. Naghihintay pa rin siya. Lumipas ang 2 minuto at walang pagbabago ang katawan ni Yang Xingxin. Mabilis na binuksan ni Zhou Qier ang water valve, pagkatapos ay naging transparent ang kanyang mga kamay at direktang tumagos sa dibdib ni Yang Xingxin. Hawak ang kanyang puso sa isang kamay at ang kanyang baga sa kabilang kamay, sinimulan niyang gamitin ang kakayahan ng doktor para tulungan siyang magsagawa ng cardiopulmonary resuscitation. Di nagtagal, nagpatuloy ang tibok ng puso ni Yang Xingxin. Nagpumiglas siya mula sa operating table at tumalsik ng tubig. Pagkagising, naramdaman niya ang kanyang katawan sa unang pagkakataon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang pagbabago. Nabigo ba ang eksperimento? Medyo nadismaya ang ekspresyon ni Yang Xingxin. Mahinahong ipinaalala ni Zhou Qier, nagsagawa ako ng pananaliksik sa iyong mga selula, at totoo na naapektuhan sila ng gamma ray at gumawa ng ilang mutasyon. Gayunpaman, ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay karaniwang nangyayari sa karamihan ng mga nilalang pagkatapos ng katapusan ng mundo, na hindi nangangahulugan na tiyak na makakagawa ka ng mga supernatural na kapangyarihan. Kaya kailangan mong maging mentally prepared. Ang karanasang malapit sa kamatayan ay ang pinakamahusay na pagpapasigla para sa katawan ng tao. Kung hindi magising ng isang tao ang kanyang mga kapangyarihan sa ganitong estado, walang maraming iba pang mga pamamaraan na maaaring gamitin. Tumingin si Zhou Qier kay Yang Xingxin ng may pagkabalisa. Upang gisingin ang kanyang kapangyarihan, pinili niya talaga ang isang masakit na paraan. Sa orihinal, maaari kang magkaroon ng kaluluwa ng yelo. Naunawaan ni Zhou Qier ang posisyon ni Yang Xingxin sa isip ni Zhang Ye. Isang computer genius na may napakalakas na utak, siya dapat ang unang pinili ni Zhang Yi na magbigay kay Bing Po. Tumingin si Yang Xingxin sa walang anino na lampara sa itaas ng kanyang ulo nang walang ekspresyon. Palagi kong iniisip na ang paraan ng pagising ni Bing So ay may depekto. Ate, nakalimutan mo na ba ang mga konklusyon na nakuha natin sa analisis natin? Ang bagay na talagang tumutukoy sa lakas ng mga superpower ay dapat mga pag-iisip. Kapag ang isang tao ay nasa bingit ng kamatayan, ang pagkahumaling sa kanyang puso ay mauuwi sa kanyang kakayahan pagkatapos magising. Kung mas malakas ang pagkahumaling ay, mas malakas ang superpower. Ang mga kakayahan na nakuha sa inyong tatlo ay pawang pantulong na nagpapatunay sa aking mga iniisip. At kung gusto kong makakuha ng mas makapangyarihang kapangyarihan, kailangan kong gamitin ang pamamaraang ito. Para maabot ang sukdulan ng sarili kong isip. Ito ang dahilan kung bakit tumanggi si Yang Xingxin na gamitin ang bingso noong una. May sarili siyang ideya. Gusto niyang gawing kakaiba ang kanyang sarili sa tabi ni Zhang Ye. Huminga ng malalim si Zhou Qier at inaliw siya. Kahit na wala kang kapangyarihan, matutulungan mo pa rin si Zhang Ye. Umiling si Yang Xingxin. Iba naman yun. Walang mag-aayawan sa sariling kakayahan. At naunawaan din niya na sa isip ni Zhang Yi, siya ay palaging mahinang batang babae na nangangailangan ng proteksyon. Hindi alam ni Zhang Yi na umaasa rin siyang harapin ang iba't ibang panganib kasama si Zhang Yi at lalaban ng magkatabi. Lumapit si Zhou Qier at nagplanong kalasin ang mga pagpigil ni Yang Xingxin. Malamig na sinabi ni Yang Xingxin, sige. Biglang nanlamig ang kamay ni Zhou Qier sa hangin. Ikaw. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya makapagsalita. Ang pakiramdam ng namamatay ay isang bagay na walang gustong maranasan. At talagang plano ni Yang Xingxin. Tumingin si Yang Xingxin kay Zhou Qier na natigilan, at nakangiting sinabi, wala ka ba rito? Hindi talaga ako mamamatay. Pero next time, I suggest you wait a little longer. Hayaan mo akong maramdaman ang kawalan ng pag-asa ng kamatayan, baka mas effective. Tiningnan ni Zhou Qier ang kanyang pinsan sa kanyang harapan, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng bahagya dahil sa takot. Nakakatakot itong magpinsan. Gayunpaman, hindi niya maaaring tanggihan ang kahilingan ni Yang Xingxin, kaya maaari lamang siyang maging malupit at sinimulan ang ikalawang round ng mga eksperimento. Hanggat narito siya, hindi mamamatay si Yang Xingxin. Ngunit ang pakiramdam ng pagiging frantically nasubok sa gilid ng kamatayan hindi mabilang na beses ay gumawa ng iyong anit manhid sa pag-iisip tungkol dito. At hanggang dito lang mga bossing, abangan nyo lang po ang susunod na upload pag nilabas na ang bagong chapter. Huwag po kalimutan mag-subscribe para ma-reach ang goal.